Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang po na manood, please click mo na yan, Jerems TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway guys, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's video, sa politics tayo guys. 4 billion ang araw-araw nating utangin dahil sa budget natin na 5.768 trillion guys. Napakalaking pera. Siguro kung ikukumpara mo to sa isang bahay, baka puno na yung bahay mo, kulang pa, kailangan buwan ng isang bodega sa dami ng pera na to. So, ayon kay dating senator na ngayon congressman, Ralph Recto guys, talagang inano niya to. Pinaliwanag niya para maintindihan natin, di ba? Pag nakita kasi natin tayo mga ordinaryong tao, 5.7 trillion, parang amount lang di ba? Wala na tayong pakialam, bahala na sila kung saan dadali ng gobyerno. Ang tingin lang natin, napakaliit lang, 5.7. Parang hindi mo masyadong maramdaman kung ano ba yon. So, yung budget natin na 5.7 trillion na yan, karamihan dyan, majority dyan, ay kukunin sa tax nating mamamayan. Tayo ang mag-aambag-ambag dyan. Kaya, lahat tayo may pakialam dito. Huwag mo sabihin na natambay ka lang. Pag bumili ka dyan sa 7-Eleven, may tax yan. Pag bumili ka dyan, ng kailangan mo, may mga tax yan, di ba? So, pag kumain ka, sa Jollibee, o sa anumang restaurant, o fast food, may tax yan. So, nagbabayad ka ng tax. Kung nagmumotor ka, siyempre yung gas mo. Pag nagpagas ka, may VAT din yan, may tax din yung gas na yon. Kung empleyado ka, may withholding tax ka. Di ba? Monthly, wala pa yung sahod mo, hindi pa nakukuha, kinaltas na ng gobyerno. Diyan na mapupunta sa 5.7 trillion. Obligado ka. Di ba? Gigising ka ng maaga para sa pamilya mo at siyempre para sa gobyerno. So, responsibilidad natin yan. So, ang tanong, nagagamit ba ito ng maayos? So, karamihan dyan, co-collection. Pero guys, alam nyo ba, sa 5.7 trillion, kulang pa yung collection ng ating tax na buwis. So, ibig sabihin, yung kukulang dun sa 5.7 trillion, kailangan uutangin ng ating gobyerno. So, pag kinompute mo ito, kasi di sapat yan hindi sapat yung mga collection. Kulang pa. Kita mo sa dami, di ba? Kulang pa rin. Sa dami ng tax. At ngayon, nagta-tax reform pa rin sila. Di ba? Kakatapos lang yung sa sasakyan, rehistro sa motor, dadagdagan ng tax. Yung sa digital, mga Netflix. So ngayon, junk food tsaka mga sweet beverage, mga soft drinks, tataasan ng tax yan. So, binugbog na tayo ng tax, kulang pa rin. So, alam niyo ba na hindi sapat? Kaya uutang pa yung gobyerno ng 4 billion sa araw-araw, foreign and local na debt na uutangin ng ating gobyerno. So ganito lang kadali guys, akala nyo kasi pag 5.7 trillion, napakalaking pera, hindi mo napapansinin, wala naman tayong pakialam dyan, di ba? Tayong bilang isang ordinaryong mamamayan, bahala na yung gobyerno dyan. Pero pag kinompute natin, ito ang sinabi ni Ralph Recto, sa 5.768 trillion, i-divide mo yan ng 1 year. Diba? Sa 1 year, meron tayong 365 days araw-araw. Equals, pag dinivide mo yan, ang magiging budget natin ay 15.8 billion araw-araw ang ginagastos natin. Ganun kalaking pera. Araw-araw to guys 15.8 billion ang ginagastos natin sa ating bansa. So sa totoong buhay o sa collection ng gobyerno, ang kaya nang i-provide nito yung 11.7 billion daily. Di ba? So kulang pa nga tayo ng 4 billion sa 15 billion, di ba? So balikan natin yung 5.7 trillion na budget, i-divide mo ng isang taon, 365 days, equals 15 billion ang daily na kailangan natin gastusin. Subalit, kulang
ang collection ay ang sa collection natin pumapatak lang ng 11.7 billion daily. Kaya 11.7 billion plus 4 billion plus 15B na kailangan natin gastusin sa loob ng isang taon. So bukod dyan guys, ang total na utang natin is 14 trillion na. Ganun kalaki. At ayon sa Ibon Foundation, ito yung mga experts sa mga financial. So yung utang ngayon, kada tao, kada sa isa-isa sa atin, kada isang tao, 125,588. May utang ka na, kasama na yung bagong panganak pa lang, guys. Yung kakapanganak pa lang, may utang na kagad. Kaya ilista mo yan, may utang na. Sa isang pamilya, almost kalahating milyon ang utang ng bawat pamilya sa sa 5 membro ng pamilya. So napakalaki. Ang tanong, di ba? Ang tanong, saan kaya ito napupunta? Alam naman natin ang gobyerno, minsan ang daming sablay, di ba? Ang daming waldas. So yan ang problema. Saan nga ba talaga napupunta? Bakit hindi natin maramdaman bilang isang ordinaryong tao, di ba? Actually, sa ngayon, yung budget na yung 5.7 trillion, napakaraming intelligence fund dyan. Halos lahat ng agency ng gobyerno. Nangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang kanyang budget dyan is 4.5 billion, guys. Pera pa yung intelligence fund, tsaka ano niya, confidential fund. Iba po yung dami Kay BP, 500 million. Tapos yung sa DepEd niya, 150 million. Diba? Kaya nga sabi ng mga ekonomista, alam nyo yung intelligence fund na yan, hindi yung productive. Diba? Kagaya sa DepEd. Diba? Yung intelligence and confidential fund ni BP Sara. Samantalang yung Coast Guard natin, diba? Napanood nyo naman na binomba ng Chinese Coast Guard, walang pambili ng barko. Alam niyo ba kung magkano? 10 million lang ang budget ng Coast Guard. Samantalang intelligence fund, 150 million. Kung ibili mo na lang yan, di ba? Ibili mo na lang yan ng mga barko na which is kailangan natin. At yun, makikita ng taong bayan, saan ba napunta yung confidential fund ni PP Sara? Halimbawa lang, di ba? Yung 150 million. O yung budget ni PBBM, 4.5 billion. Yung kalahati dyan, nilagay sa PCG, di ba? Hindi, ang dami nating pambili ng barko. At siyempre, Philippine Coast Guard, kulang din ang tao niyan. Pwede pa silang mag-hire para pandagdag sa mga sahod nila, di ba? So, yung kailangan natin ngayon, very critical lang ating condition dyan. Aggressive ang China at sobra ng pambubuli nila sa atin. Bakit hindi ibili ng ganyan? Di ba? So, o kaya naman, sabi ng mga ibang expert, bakit hindi na magtayo ng mga pabrika dito sa Pilipinas, di ba? Mga makina, mga products, kung anong ginawa ng China, nakita yung China guys. Kaya yung mama ng China, naging manufacturing siya ng buong mundo. Di ba? Lahat ng kailangan mo nasa China, kaya alos naman ginagamit natin sa China lahat yan. Bakit hindi yan ang buhusan ng budget? Di ba? Para maging industrial country na tayo. Kahit ano, ima-manufacturing na dito sa ating bansa. Di ba? Bukod doon, siyempre, yung ibang pera dyan, ilagay din kung saan talagang may pakinabang sa ating ordinary tao. Saan yung nilalagay? Sa health. Di ba? Nakita niyo ng mga hospital natin. Sira-sira. Ang hirap ng services. Siksikan, di ba? Tapos kalakalawang pa yung mga gamit, education. Wala tayong mga bagong eskwelahan. Di ba? Hindi pa natin nakikita si BP Sara kung may napapagawa ng mga maraming eskwelahan, di ba? At hindi basta eskwelahan dapat. Housing. Mayroon na mga housing pinapakita pero pag nakita mo yung housing, hindi quality, wala pang isang taon, sira-sira na, substandard pa kasi ninanakawan din ng budget. Kasi pagka yun ang maraming tinutukan ng ating gobyerno, maraming mag-create ng job, di ba? Maraming makikinabang, talagang kitang-kita.
Wala na sana ang halos OFW na mag-abroad kung meron na dito sa Pilipinas. 'Di ba? Kasi yung basic lang yung basic lang ang tututukan ng gobyerno, yung health, education, housing, and jobs. Yan din ang plataforma ni ISKCON nun eh. Hindi lang kayo naniwala guys eh. 'Di ba? Yung health, world class na hospital din tayo, 'di ba? Education, public school na world class, malapit nang matapos ngayon. Yung housing, townhouse tsaka condominium, quality lahat. Hanggang ngayon, pag nakita mo, bagong-bago pa. So, yun ang gusto natin sabihin. Kaso, ang nangyayari, nakikita natin, minsan, waltas lang. Bakit hindi sila magtipid na sa pinagpapaguran natin? Yung nakaraan lang, di ba? Yung logo, kakalaga ng 3 milyon. Ang dami sana pwedeng maitulong yan. Yung slogan na fake video na kinalat ng Department of Tourism na hanggang ngayon hindi pa iniimbestigahan. Kinalimutan na lang din ng mga mambabatas. Sabi ni Binay, Nancy Binay, pag-iisipan pa nun na kung iimbestigahan pero wala rin. Binaw na lang din sa limot, di ba? Talaga namang ikinahiya natin sa buong mundo. Yung fake video na inilabas ng Department of Tourism. Di ba? At yung travel ng Pangulo, napakalaki, 1.4 billion. Na hanggang ngayon, wala pang investor kahit isa. Wala pang nagtatayo ng pabrika. Yun ang sinasabi natin, di ba? Pandagdag sana yung mga international investment na pwede magtayo rin ng mga sasabayan, di ba? Kung magsasabayan ng international investor tsaka ng mga local investor natin dito tsaka yung gobyerno natin, sabay-sabay magsitayuan yan. Napakaganda sa maraming trabaho. At siyempre, pinakatututukan nila para lahat maramdaman ng tao ay kung paano susukpuin yung pagbaba ng presyo ng bilihin. Isang taon na si Pangulong Bongbong Marcos, walang nagbabago, lalong tumataas. Hindi yan may kakaila, kahit sino nararamdaman yan. Diba? Magpumunta ka ng palengke, ako alos nasa palengke ako, wala pa rin nagbago. Lalong tumataas. Yung bigas, yan pa, di ba? Yung bigas ngayon, 45 na, pinakamura. Papunta na ng 50. Meron na rin, actually, yung binibili namin, 50 pesos na ang 1 kilo ng bigas, yung dinurado. Kaya, napakalaking budget na hindi maramdaman ng taong bayan. Kaya, yan po ang ating kailangan i-call out. Tayo mga mamamayan, may pakialam tayo dito, pera natin to eh. Bakit parang sila lang ang nakikinabang, di ba? Hindi natin maramdaman. Lahat ng ahensya ng gobyerno, halos hindi natin maramdaman. Halos lahat. Hindi, meron siguro kukunti lang. Hindi ko alam kung anong gobyerno, anong agency yan, di ba? So, hanggang dito lamang guys. Thank you very much po.